alamat ng dagat. Noong unang panahon, ang mga tao ay nakitira malapit sa isang malaking ilog. Ang ilog na ito ay malinaw at tahimik. Doon sila naglalaba, naliligo, at kumukuha ng inumin. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting naging pabaya ang mga tao. Nagtatapon sila ng basura sa tubig, nagsusunog ng mga dahon sa gilid ng pampang, at hindi na nila iniingatan ang kalinisan ng ilog. Isa sa mga batang nakatira noon ay si Thomas, isang pilyong bata na palagi naglalaro sa ilog. Tuwing matapos kumain, itinatapon niya ang balat ng saging at plastic sa tubig. Sabi ng kanyang lola, "Thomas, huwag mong bastusin ang ilog. May mga espiritu ang tubig." Kapag sila'y nagalit, tiyak na may kaparusahan. Ngunit tumawa lang si Thomas. "Hindi totoo yan, lola. Walang espiritu." Ang sagot niya habang naghahagis pa ng mga bato sa ilog. Isang gabi, habang natutulog si Thomas, narinig niya ang isang kakaibang tunog. "Shh! Thomas, bakit mo ako sinasaktan?" Nagising siya at nakita ang isang malaking babae gawa sa tubig sa labas ng kanilang bahay. "Ako si Dewata ng tubig," sabi ng nilalang. "Bakit nyo nilalason ang ilog na nagbibigay sa inyo ng buhay?" Nanginig sa takot si Thomas, ngunit hindi siya makapagsalita. Nagpatuloy ang diwata. "Dahil sa iyong kawalang gagalang, palalakihin ko ang tubig upang maalala nyo ang aking kapangyarihan." Kinabukasan, lumakas ang ulan at tumaas ang tubig sa ilog. Ang dating ilog ay naging malawak at malalim na karagatan. Lumubog ang maraming bahay at ang mga tao ay natakot. Mula noon, tinawag nilang dagat ang tubig na iyon, simbolo ng galit at kapangyarihan ng diwata ng tubig. Si Thomas ay nakaligtas, ngunit labis siyang nagsisisi. Araw-araw ay dinadalaw niya ang dalampasigan at nag-aalay ng bulaklak bilang panghingi ng tawad. Dahil sa kanyang pagsisisi, pinatawad siya ng diwata, ngunit hindi na muling bumalik sa dati ang ilog.